Hahangin natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 9, mga talatang 22 hanggang 25. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao ay dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig niyo namang sumunod sa akin, limutin niyang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya ay mapapahamak. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Mapapansin po natin sa ating pagbasa na ang Panginoong Yesus ay nagpapahiwatig na sa kanyang mga alagad, sa kanyang nalalapit na kamatayan. Bibihira lamang ang isang taong makapagsasabi ng kanyang kasasapitan, ang kanyang huling hininga, ang kanyang buhay. Maaaring may mga panahon na doktor ang nagsasabi, tinataningan ng isang tao, pero si Jesus tinaningan niya ang kanyang sarili. Siguro ang dating sa kanyang mga alagad ay pighati, kalungkutan, di ba? Siguro pangungulila, pero sinasabi niya na ang kanyang nalalapit na kamatayan, ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagtitiis ay pang sumandali lamang, sapagkat pagkalipas ng 3 araw siya'y muling mabubuhay. Kaya nga sinasabi na siya itatakwil ng lahat ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at mga eskriba, mga tagapagturo at mga dalubhasa sa kautusan. Bakit naman siya itatakwil samantala naghihintay nga sila ng Mesiyas, ng Kristo, ng tagapagligtas? Dahil nga hindi siya nakilala, napagkamalang siya'y nagkukunwari, nagpapanggap. Tinawag pa nga siyang Beelzebul, di ba? Prinsipe ng kasamaan. Tinawag pa siyang inaalihan ng masamang espiritu. So hindi siya talaga nakilala. Kaya sa sobrang galit ng maraming mga tagapagturo, maraming mga Sadducees, mga teachers of the law, noong mga panahon na yon ay pinag-iinitan siya at pinag-uusapan kung paano siya may papapatay kahit ang mga matatanda ng bayan. Pero sinasabi niya sa kanyang mga alagad yon, hindi para sila'y panghinain, kundi sinasabi niya sa kanyang mga alagad na dapat sila din ay maging handa kung sila'y maglilingkod at susunod sa ating Panginoon, sapagkat walang mas matalino, mas marunong, mas magaling kaysa sa kanyang guro. At kung ito'y dinaanan niya, sinasabi niya rin sa pagpapahiwatig sa kanila, na ito'y kanila ring daraanan. Kaya nga meron nga siyang sinasabi na kung ibig niyo naman sumunod sa kanya ay limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa kanya. O di ba ano bang ibig sabihin ng krus? Kamatayan. Hindi magandang biro ng mga panahon na yun kapag sinabing krus, sapagkat alam naman natin, nung panahon ng Roman Empire, krus ang ginagamit nilang pamparusa, panlupig, pagpatay sa kanilang mga kaaway, sa kanilang mga kalaban. Kahit na nga ang mga lumalabag sa batas, ito yung kanilang ginagamit na pang-capital punishment. O, hindi ba? So, puntahan na po natin ang pinakasusing salita ng ating pagbasa. Kung ibig niyo namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Hindi bulag, manhid at bingi si Jesus sa ating mga paghihirap. Ito yun. Nakikita yan ng ating Panginoon. Naranasan niya, dinaanan niya. Kaya hindi pipi, hindi bulag, hindi manhid, hindi bingi ang ating Panginoon sa ating mga paghihirap na dinaraanan. Batid niya ang ating nakakalunos na kalagayan dito sa lupang tigib ng luha. Ramdam niya yan, alam niya yan. Nakikita niya ang pagnanais nating sumunod sa Kanya sa kabila ng mga hirap na ating dinaranas at sa mga tuksong pinipilit nating labanan. Pag mag-isa nating nilabanan yan, di natin kakayanin. Kailangan nating kunin ang tulong at lakas ng ating Panginoon para makayanan natin ang laban na ating kinakaharap sa buhay na ito. Alam niya ang ating mga suliranin. Alam niya kung ano ang mga bumabagabag sa atin. Bahagi ito ng ating pamumuhay dito sa lupa. Ang Jesus na nagsabing pasanin natin ang ating mga krus ay parehong Jesus na nag-aanyaya na sinumang napapagal ay makatatagpo sa kanya ng ginhawa. Di ba? Alam naman natin yun, Matthew 11:28.
Lumapit kayong lahat na napapagalat na bibigatan sa inyong pasanin at kay pagpapahingahin ko. Kapag hindi mo na kaya, wag mong pilitin. Ilagak mo sa kamay ng ating Panginoon. Ibigay natin sa nagtagumpay. Sino bang nagtagumpay? Di ang ating Panginoong Yesus. Sabi na aklat ng Hebreo, tayo rin ay kanyang matutulungan na magtagumpay sapagkat ang lahat ng yan ay dinaanan niya at siya ay nagtagumpay. Bahagi ito ng pamumuhay dito sa lupa. Ang Jesus na nagsasabing pasanin natin ang ating mga krus ay siya pa ring Jesus na nag-aanyaya na ang sino mang napapagal ay makakatagpo sa kanya ng ginhawa. Mahalaga na alam din natin na hindi tayo iiwan ni Kristo. Totoo naman, ang tao nga iiwan ka kapag wala nang napapala sa atin. Kapag wala na tayong panlibre, wala na tayong pantulong, wala na tayong pambigay, wala na tayong pakinabang, iiwan na tayo ng tao. Pero salamat sapagkat may Jesus na hindi nang iiwan kahit walang-wala tayo, nandyan siya. Siya yung ating saklolo, siya yung ating katulong, siya yung ating katuwang, siya yung magliligtas sa atin. Mahalaga na alam natin na hindi tayo iiwan ni Kristo. Mabigat man ang ating pasanin, nasa tabi natin siya upang ito ay pagaanin. At kung sakali man na tayo sumubsob sa bigat ng ating krus, muli tayong ibabangon ni Kristo, aalalayan at bubuhatin tayo tungo sa kaganapan ng buhay. Sa tao kapag nadapa kay subsob ka pa. Pero kapag tayo may mga pasan na minsan nagpapasubsob sa ating buhay, ang Diyos, si Jesus, ay magbabangon at tutulong para magkaroon tayo ng panibagong lakas at sigla na makapagpatuloy sa ating Panginoon. Matiyagan nating buhatin ang ating mga pasanin sa pag-asang dulot ng hindi magmamaliw na presensya ni Kristo. Kaya sige lang, tuloy lang, matiyaga. Pag sinabing matiyaga, usad-usad lang. Maaaring hindi mo pa nakikita yung resulta ng iyong paglapit, ng iyong paglilingkod, ng iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Parang walang progresibo, walang pag-unlad, walang pag-asenso. Sige lang, tiyaga-tiyaga lang yan, makakamit din natin ang tagumpay. Makakamit din natin ang tulong ng ating Panginoon. Huwag lang tayong mawawalan ng pag-asa sapagkat ang presensya ni Kristo ay palaging nasa atin na handang tumulong, handang kumalinga, handang magpalakas, handang magpagaling, handang mag-provide, handang magligtas, handang gumabay, handa tayong ibangon kapag tayo ay nasa kumunoy, iaahon tayo ng ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, hayaan natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye! Thank you, God, for everything.